Oh. Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure, panibagong adventure naman po ang amin pong ginawa sa lugar ulit ng Nagtabon, kung saan hindi na namin inabot muli ang King Mac season, pero quality pa rin yung mga islang nahuli namin sa araw na ito kasama si Boss Joe Manini, si Dad Kedang. Tara, samahan niyo po kami, let's go! Oo. Magwash ka Where did nga you muna get ng hands. that? I go fishing, di ba? Fishing? Oh yeah, right. I Oh. forgot. Go. Quick. Okay. Wash your hands. At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito, ay huwag kalilimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ang notification bell para laging updated sa mga bagong adventure kagaya po nito. Mga adventure, good morning! Isang mapagpalang umaga sa ating pong lahat. At eto na, wait lang. Dito naman kami sa Nagtabon. At kasama natin si Kuya Duang this time. Samahan nyo kami mag-claim ng blessing, biyaya sa araw pong ito. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik at walang sawang sumusuporta sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. At maraming salamat, and to God be the glory and God bless us all. Let's go! Let's go! Sige, let's go mo na yan. Ayun na. At kami nga ay nagtungo ng mga ka-adventure sa Susung Dalaga at mga kalahating oras po ang amin pong biyahe bago po marating ang spot namin sa araw na ito. At nga pala mga ka-adventure, pagka patay po ng buwan or new moon kung tawagin, pag sikat po ng buwan sa hapon, crescent moon, straight po yan, 5 days. Yan po ang King Mac season every month na nangyayari. And then after po ng 5 days na yan ay wala na ulit movement ang dagat dahil pa quarter na siya or kwarto, so wala nang agos at less na rin yung mga pelagic. At ganyan din yung sistema na nangyayari at ginagawa sa Iwan Summer na pinanggalingan ni Batang Spiro kay Boss Bon or Team Jobless na nag second place during the spearfishing competition sa bayan po ng Coron. Preparation tayo mga ka-adventure at dito na ako sa dagat nagsuot ng akin pong mga fins at sobrang kalmada, sobrang payapa ng dagat, pero ang disadvantage mga ka-adventure, kahit maaga pa lang ay napakasakit na ng sikat ng araw. Dito ako sa biyak. And here we go mga ka-adventure para sa ating warm-up dive sa ating unang pagsisid sa araw pong ito. At nanambang muna ako. Dito pala ako pumunta sa area kung saan ako madalas makakita ng King Mac mga ka-adventure. Nasa 15 meters na. At nagulat ako kasi medyo kondisyon yung lagay po ng aking pong baga na hindi ako nahihirapan. Hindi ako nagpalpitate kahit unang sisid pa lang, kaya alam ko na magiging maganda ang araw na ito. Wow. Wala talagang movement ng dagat mga ka-adventure, kaya pagkatapos ng halos 2 minutong pag-aantay sa ilalim ay umahon na rin ako at umusad ng bahagya doon sa area kung saan ako lagi din nakakita ng mga malalaking isda. Panibagong paninisid mga ka-adventure at nagpalaim ako ng bahagya
mahigit 16 meters ang aking pong binaba dito mga ka-adventure, kasi nga feeling ko ay walang isda sa mababaw kasi nga tirik na yung araw, pas wala pa yung agos, so kailangan kong mag-adjust ng konti. At syempre gradual lang naman yung ating pong ginawang pagpunta sa malalim, hindi natin binibigla para nang sa ganun ay hindi rin mabigla yung ating pong baga. At approaching ako sa bottom part, paglingon ko sa unahan ng konti ay nakatanaw ako ng malaguno mga ka-adventure. Sobrang excited ako, kala ko makakapag-pull tayo ng trigger kasi nga alam naman natin kapag malaguno medyo curious yan, pero ang isang to ay lumayo mga ka-adventure. Sayang. Bigla siyang nagtago sa bato mga ka-adventure, kaya sinilip ko ng konti at kala ko nandito lang sa malapit, pero ang layo niya talaga, tapos bumabasa pa sa mas malalim na area, kaya no choice, resurface muna tayo, pahinga at bago magsagawa ng panibagong paninisid na naman. Another day mga ka-adventure, another ambush, and I'm expecting na sana ay bumalik yung malaguno na nakita natin dito. Kailangan lang nating mag-dusting at magtawag underwater, and we'll see kung ano ang possible na lalapit sa atin. Pero pagkalapag ko pa lang sa bottom part mga ka-adventure, may nakita na kagad ako dalawang aninong paparating, kaya nagtago ako ng konti at tiyo ng pana. At good thing, naging curious ito at lumapit ng husto, kaya nakasecure tayo ng ating naging unang isda sa araw na ito mga ka-adventure. Isang dugto tuna. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-adventure, at ito talaga yung advantage ng ambush mga ka-adventure. One of the most efficient way of hunting is talagang ambush, lalo kapag naunahan mo ang isda na makapagpwesto ka and then approaching sila, talagang maaakit at sobrang lalapit talaga yan. After ma-secure at magagang isda mga ka-adventure, pinalabas mo natin yung dugo para hindi ma-stuck sa laman niya. Ay hinatid ko na rin diretso sa bangka yung isda para walang abala sa ating pamamana. Pagkabalik ko sa insaktong spot kung saan tayo nakahuli na ng dugto tuna mga ka-adventure, ay agaran tayo nagsagawa ng panibagong paninisid at nanambang muli. At tignan natin kung ano naman yung ating isdang masusumpungan dito. May paparating na grupo ng mga slender unicorn mga ka-adventure, kaya lang medyo malayo ng konti at hindi ako confident pa sa distansya, baka sumablay tayo. Kaya inaantay talaga sana natin yung
sobrang lapit na distance para siguradong huli at hindi natin masusugatan lang yung mga isdang ito. Kaya tara, magantay pa tayo. Hindi talaga sila lumapit mga ka-adventure, kaya no choice, kailangan natin mag-reservice at magpahinga bago naman gumawa ng panibagong panisid. At pagdating ko pala sa unahan lang nito ng konti mga ka-adventure, nakakita ako na nagkakawa ng mga isda. Yun pala ay grupo ng mga red bass at agaran ko itong nilapitan and dahan-dahan stealth mode, baka sakaling mamit natin yung gap. Pero dahil nagulat yung mga bait fish, nagulat din yung mga red bass mga ka-adventure. Pagkatapos magpahinga ng ilang minuto mga ka-adventure, agaran ako nagsagawa ng panibagong paninisid at pananambang. At dahil nakita natin na pumunta sa mas malalim ang mga red bass mga ka-adventure, mga more than 20 meters ang pinuntahan nila, ay hindi natin sila hahabulin sa ganong kalalim. Dito tayo sa mas mababaw lang, nasa 16 to 18 meters po. At tatago lang tayo sa bato at gagawa ng ingay and tignan natin kung lalapit ba yung mga ito. At pagkalipas ng mahigit isang minutong pag-aantay sa ilalim mga ka-adventure, eto na nga, unti-unti na silang umaangat at lumalapit. Nako, curious kung ano ang ingay na kanila pong naririnig. Siyempre, nakatiyo na kagad din ang pana para if ever man mamit natin yung gap, pull na lang kagad ang trigger. Pero yun nga, napakamatrido ng mga red bass mga ka-adventure kapag feeling nila na mayroon talagang something na threat sa paligid nila. Hindi talaga sila lubusang lalapit. And finally mga ka-adventure, nagbunga din yung ating pong pagtsatsaga at pag-aantay na lumapit ito. Nakapag-secure tayo ng isang napakalaking red bass mga ka-adventure. Mahigit 2 minuto ang ating naging dive time mga ka-adventure bago tayo nakasecure. Ang napakamatridong isda na to, plus malalim pa. Pero yun nga, may mga tao talagang gifted kagaya ni Batang Spiro, nila Bugoy at syempre Master EJ Arbutante, Kapir Ramal, na talagang napaka-easy lang sa kanila yung mga ganitong isda. Wow! Pero kagaya ng lagi ko pong sinasabi mga ka-adventure, ako po hindi nakadepende sa aking talento. Lahat ng akin pong isdang nahuhuli, it's only by grace alone. And for all these things, to God be the glory.
Likewise mga ka-adventure, para walang maging sagabal sa ating pong pahingisda ay i-secure natin itong napakasarap na isda dito sa bangka. Wow. Confirm. Positive, positive. Positive daw yung huli ni Boss Job mga ka-adventure. Napakalaki ng tiyan ng bayang. Pero move on at muli akong nagsagawa ng panibagong paninisid sa may babalang ng bangka mga ka-adventure. Dito sa biyak na bato at dito tayo madalas makita ng mga naglalakihang isda. Kagaya ng mga kingmak, hamsa, at dugtong tuna. Pero by this time, iba yung ating pong nasumpungan grupo ng double line mackerel. Kaya binawasan na rin natin. Paborito ito ni Boss Job maninisid. Double line mackerel sa English mga ka-adventure at lanuan naman sa amin sa ibang term. Pero sa palengke at sa mga ibang tawag nito ay salmon daw ito. What? Paborito ni Boss Job. Paborito. And syempre, huwag natin kalilimutang mag-water break mga ka-adventure after kalahati o isang oras na pamana. Inom muna ng tubig. Ha? Wala pa to, negative pa. Kaya nga. Tinatanong po ako ni Boss Job mga ka-adventure or ni Bro Juben Kambari kung kailan tayo babalik sa isla dahil po sama siya at magpapasundo lang kami. Diretso tayo sa Linapakan kasama si Native Channel at Batang Spiro. Pero ayan, muli kami nagsagawa ng panibagong paghahunt mga ka-adventure at this time ay sa kabilang side naman ng Susundalaga ang amin pong pupuntahan kung saan hindi namin madalas panaan. Habang nag-aantay at nananambang mga ka-adventure, nakatanaw ako ng slender unicorn at since na malapit ito at good size na, kinuha ko na rin. Pagkatapos ma-secure yung isda mga ka-adventure ay agad na nag-dive down si Boss Job and pinuntahan pala namin yung payaw kasi meron pong payaw dito sa Susundalaga. Hoping na may something kaming makita dito kagaya ng mga rainbow runner or mas malaking bayang siguro. Pero by this time mga ka-adventure, walang laman yung payaw na ito kasi nga wala talagang agos. Meron siguro mga nakadaraw or nakaapong dito pero yung mga galanggong or mga kalapato pero yung hinahanap nating pwedeng mapana ay wala sa pagkakataong ito.
Nagkasabay pa kami ni Boss Job mga ka-adventure sa pag-dive down kasi nga may nakita pala siyang talakitok pero ako ay hindi ko napansin yun. Ang sa akin ay mag-aambush ako doon sa bato kung saan tayo nakapana kanina ng dugtutuna. At nga pala mga ka-adventure, every time meron kayong vibrate na naririnig sa akin pong relo, it means lumampas na pa ako ng 10 meters na lalim. Traidor ang talakitok na ito mga ka-adventure. Nasa likuran ko kaya kailangan kong humiga ng konti at iikot yung akin pong pana bago ko siya tuluyang matiunan at nagtago pa sa bato mga ka-adventure at sobrang lapit niya na pala sana kanina nung naka-side siya pero nag-alangan ako kasi nga medyo lumabo na rin ng konti yung tubig nung hapon pero buti naman ay na-secure pa rin natin ang isang ito. Good shot mga ka-adventure, na spine shot ang malaking talakitok na ito. At habang sinisecure ko ang isda mga ka-adventure, agara na naman nag-dive down si Boss Job kasi may nakita naman siyang anino, talakitok daw. At pagkatapos kong masecure ang isda mga ka-adventure, ayan na. Dala-dala na ni Boss Job yung mamsa or talakitok na nakita niya. Buti ay maamo daw at lumapit sa kanya nung pag-drop down niya kanina. Wow. At pagkatapos pala naming masecure ang mga talakitok na ito mga ka-adventure, hinatid ko po ito sa bangka habang si Kuya Duwang ay nagpapahinga, natutulog. Pero after po ni Kuya Duwang na magpahinga mga ka-adventure, kami naman ni Boss Job ang umakyat at natulog, nagpahinga mga ka-adventure at inaantay yung movement sa hapon kung meron bang galaw pa rin ang dagat at may akyat pa ng mga mas malalaking talakitok at mga African pampano dito sa area. Kaya tulog-tulog muna kami mga ka-adventure after naming makasecure ng mga quality pa rin na isda kahit walang agos. Ikaw naman. At pagkatapos namin magpahinga mga ka-adventure, hirit, 1 hour dive pa daw. And after 1 hour, kung wala talaga, uwi na.
At dahil kabisado na ni Boss Job ang area dito sa Susong Dalaga mga ka-adventure, ay agaran siyang nagtungo dun sa area kung saan siya madalas makakita ng mga malalaking talakitok, mga African Pampano. Around 15 to 18 meters po ang lalim. At ako naman ay nagtungo dun sa area kung saan tayo nakapana ng dugtutuna at talakitok, kung saan dinapana ni Boss Job yung kanyang mamsa. Pero paglipas ng isa o dalawang paninisid mga ka-adventure, na feeling ko ay wala talagang something na pwede tayong makalabitan dito, ay bumalik ako closer sa bangka at pumana ng mas maliit na isda, queenfish kung tawagin, or lapis. At nagsagawa ako ng chamming, pagpapakain sa isda mga ka-adventure, hoping na merong something na malaki na lalapit at manginginain dun sa isdang dinurog natin. Kung king mac ang tangigi mga ka-adventure, itong lapis naman ay queenfish kung tawagin. Hindi ko lang po alam kung ano ang ibang term sa inyo sa isdang ito. Ito ay isang pamamaraan din mga ka-adventure ng pagpapalapit ng isda. Hindi lang grunting yung tunog, hindi lang din dusting yung pagtapon ng buhangin. Ito rin, chamming. Isa rin ito sa napaka-effective na pamamaraan. Lalo na kapag may mga malaking isda tayo nakikita sa ilalim tapos hindi masyadong lumalapit. Kaya after ko pong gawin yung chamming, agaran akong nag-dive down at hoping na sana may lalapit. No sign of anything na pwede nating makalabitan mga ka-adventure. Kaya let's call it a day. Uwi na. Mag-aalas 5 na pala ng hapon mga ka-adventure. Ay, ulam. Ulam kayo doon. Ano ka kilo? Wala. Diba? Mga 4 lang yan. Wala pa nga, patay na. Buti walang alon. Buti walang Kung may alon ay
Yan o, yan o. Isa pa. Isa pa. Oh, walang sunod ah. Meron pa. Abutin kami. Meron yan. Sige, may magtulak yan. Basta. Bong. Ba? May ano ah, marker ah. Yeah. Okay. Abot na talaga oh. Ha? Abot talaga. Abot. Ah. Ilan? Isang kilo wala. Hala. Bin. Kuya na mga adventure. Let's go. Siyempre, dala-dala natin yung ating pang-ulam. Ayan oh. Red bass muna, red bass. Red bass lang. Walang king mac. Ah, walang bayan ito. Kaya dong. Ano na rin. Sel. Uli na ito mga ka-adventure naman tayo na tagbo ang mga kuan rin, mga banggitan ba? What? Yeah! Shout out sa inyo. Shout out sa dami namin kasama. Punta kayo dito. Kayo. Ilan kayo na udagas. Naudagas. Okay, amping mo ka na ha. Amping. Amping Bierme. Yeah. Sige tayo, pangin ako tayo. Dami oh. Daming kamis daw, dati ang kamis mga ka-adventure. Kamyas? Kaya daw. Oo, Kamyas? kamis. Pangpaasim? Ang pasim. Ating. Bawas na? Aba, dito pa yung tapak mo ah. Diyan pa yan. Pangulam? Ay hindi. Diyan. Kapit bahay. Laktaw at hindi consistent ang ating pong pamana kapag nandito po tayo sa bayan ng Puerto Princesa mga ka-adventure, kasi at the same time ako po ay gumaganap din bilang isang tatay sa akin pong mga anak na nangailangan din ng kalinga ng isang ama. Kaya as much as possible po kapag nandito ko sa Puerto ay talagang ginagawa ko ang lahat ng aking mga kaya para lang suportahan sila sa lahat ng mga aktibidades sa kanila pong pag-aaral. Kagaya ni Kisha na nag-join po siya ng pageant. Hindi kasi pwedeng hindi tayo magsigang mga ka-adventure. Kahit unang kanin natin to sa araw na ito, eh susulitin ko yung pagkakataon na makahigop para mahimasmasan tayo sa pagod ng maghapong pamamana. Mamitoong sabaw ng red bass. Yeah, let's go! At kahapon naman po ay moving up naman ni Joey, yung akin pong bunso. At sa atin naman ay moving up naman ni Kisha. Mga ka-adventure, hindi kasi lumantay. Ito na talaga ako. Wash ng kamay, Joe. Kaya tayo. Mom, look, I'm doing it by myself. Luto mo si Daddy oh. Thank you, Lord. Joey, careful. Tama na, makain na tayo. Eat muna first, that can wait. Pwede na. Gawin na.
Bilis ni Crunch oh. I kind of like on a roller skate. Did you wash your hand? No? Wash your hands first. Yeah, but Dad, what is the food? I made a soup, And then sabaw, and this one oh, crunchy. crunchy. Oh. Where Magwash ka did nga you muna get ng hands. that? I go fishing, di ba? Fishing? Oh yeah, right. I Oh. forgot. Go, quick. Okay. Wash your hands. Crunchy, yeah. Look, Joe. This is giant. Oh, giant. Giant fish. Giant. Giant head of the fish. Ah. Oh. Joe, I wanna give you something, Joe. Really delicious. No, I don't want that. Ay. I want soup. I will give you the eye, Joe. It's really good. This is Samboy's favorite. No, I want. No. Promise. It's not my favorite. But you just don't wanna give a try? Just give a try lang. Parang feel ko busog pa. No, I don't want. I tried it before when you gave me, How's it? and it tastes different. Sadya. Saka be? Ito ka. Ito siya punta dito. Ay. Ito na be. Wala yan. Ay, no po ay. Ito ka na. Kaya. Mama, pwede mo na yung kuwan doon. Para may dagdag yung kuwan. Hintay lang na doon. Sikip na kasi ano namin dito. Siri ka kasi walang sabaw eh. Ano ka sa busa tayo ka? Sarap mga asal. Mata. Sinik. Kailangan ko asalin. Wala lang sinik. Nasabi ka? Pero ako nitong sausawan ay... Ah, mata. Sinik man ko. Sabaw niyo kanin. Why? Sabaw tayo, materika. At syempre mga adventure, pinakamasarap part. Kainan syempre. At ayan, meron tayong prito. Pritong red bass at yung request ni Mrs. Joy na adobong pugi ka. Ay, kain. Dad, gusto ko. Nakalapit sa mukha ko eh. Samot. Kain. Ano yan? Octopus. Why? Si Dave. Ito. Kanta ko yaki. Ami. Napagbigyan ang gusto. Ito, hindi ka nagsabi, ibigay ko na yan. Kanta. Yes. Okay. Ang haba na ng video natin mga ka-adventure kaya hindi na po muna tayo nag-shoutout. So see you po sa ating susunod na adventure. Maraming salamat and to God be the glory and God bless us all. Let's go!